Kamusta kaibigan? Halina at tayo ay maglakbay na puno ng kaalaman at aral. Mula sa mundo ng siyensya, hanggang sa kasaysayan, ating tatalakayin ang iba't ibang paksa na magpapalawak ng ating kaalaman, at magpapaningas ng ating kuryusidad. Kaya kung handa na kayong matuto, mag-relax at mag-enjoy lamang tayo. Tara, at atin ang simulan. Sama-sama tayong mag-explore, at matuto sa ating bagong talakayan. Ang konsepto ng kolonyalismo at imperialismo. Sa kasaysayan ng mundo, mayroong dalawang konsepto, na paulit-ulit na lumilitaw, at humuhubog sa kapalaran ng maraming bansa, ang kolonyalismo at imperialismo. Bagamat madalas silang gamitin ng magkasama, mahalagang maunawaan ang kanilang mga pagkakaiba, at kung paano sila naglalarawan ng isang madilim na kabanata, sa kasaysayan ng sangkatauhan. Sa pamamagitan ng pag-unawa sa kolonyalismo at imperialismo, maaari nating mas maunawaan ang kasaysayan ng mundo, at ang mga hamon na kinakaharap ng maraming bansa ngayon. Halina at tuklasin ang mga konsepto na ito, at ang kanilang mga implikasyon sa ating mundo. Ang kahulugan ng kolonyalismo, isang pagsusuri. Galing sa salitang Latin na kolonya, na nangangahulugang lugar na sinakop, ang kolonyalismo ay isang sistemang pananakop, kung saan direktang kinokontrol ng isang makapangyarihang bansa ang isang lugar o teritoryo. Hindi lamang ito simpleng pagsakop, ito ay isang komprehensibong sistema, na naglalayong samantalahin ang mga likas na yaman, lakas paggawa, at estratehikong lokasyon ng nasasakop na lupain, para sa kapakinabangan ng kolonisador. Mga pangunahing katangian ng kolonyalismo. Pang-ekonomiyang pagsasamantala. Ang pangunahing layunin ng kolonyalismo, ay ang pagkuha ng mga likas na yaman ng kolonya. Ito ay maaaring sa anyo ng pagmimina, pagtatanim ng mga pananim na pang-eksporte, o paggamit ng murang paggawa. Ang mga kita, ay kadalasang napupunta sa bansang kolonisador, na nag-iiwan ng kahirapan at kawalan ng pag-unlad sa kolonya. Politikal na supil. Ang mga kolonya ay inilalagay sa ilalim ng direktang kontrol ng bansang kolonisador. Ang mga lokal na pamahalaan ay alinman sa tinanggal, o ginawang mga tuta ng kolonisador. Ang mga karapatang pantao ay madalas nilalabag, at ang mga mamamayan ay walang kapangyarihan na labanan ang pang-aapi. Kultural na imposisyon. Ang kolonyalismo ay hindi lamang isang pang-ekonomiya at politikal na sistema. Ito rin ay isang proseso ng kultural na pagbabago. Ang mga kolonisador ay madalas na nagtatangkang ipataw ang kanilang kultura, wika, at relihiyon, sa mga mamamayan ng kolonya, na nagdudulot ng pagkawala ng identidad, at pagkasira ng tradisyon. Ang epekto ng kolonyalismo. Ang kolonyalismo ay nagdulot ng malalim, at pangmatagalang epekto sa mga bansang nasakop. Ito ay nagresulta sa kahirapan at kawalan ng pag-unlad. Ang pagsasamantala sa mga likas na yaman at lakas paggawa, ay nagdulot ng matinding kahirapan, at pagkaantala sa pag-unlad ng mga kolonya. Pagkasira ng kapaligiran. Ang labis na pagkuha ng mga likas na yaman, ay nagdulot ng pagkasira ng kapaligiran, at pagkawala ng sari-buhay. Pagkawala ng kultural na identidad. Ang pagpapataw ng kultural na impluwensya ng kolonisador, ay nagdulot ng pagkawala ng identidad, at pagkasira ng tradisyon ng mga mamamayan. Mga salungatan at konflikto. Ang kolonyalismo ay nag-iwan ng isang pamana ng mga salungatan at konflikto, na nagpapatuloy hanggang sa kasalukuyan. Ang kolonyalismo, ay isang madilim na kabanata sa kasaysayan ng daigdig, at ang mga epekto nito ay nararamdaman pa rin hanggang ngayon. Ang pag-unawa sa kahulugan, at mga epekto nito ay mahalaga, upang maiwasan ang pag-ulit nito sa hinaharap. Ang kahulugan ng imperialismo, isang pagsusuri. Nagmula sa salitang Latin na imperium, na nangangahulugang pamumuno, ang imperialismo ay isang sistema, kung saan pinapalawak ng isang makapangyarihang bansa, ang kanyang impluwensya at kontrol sa ibang mga teritoryo, direkta man o hindi. Kadalasan, ginagamit ang kapangyarihang militar, ekonomiya, o kultura, upang maisakatuparan ito. Ang imperialismo, ay isang sistema ng pananakop, kung saan ang isang makapangyarihang estado, ay sapilitang kinokontrol ang mas maliliit at mahihinang estado.
Upang maituring na isang makapangyarihang estado, ay kinakailangang nagtataglay ito ng isang matatag na institusyong politikal, at matibay na pagkakakilanlang kultural. Ang focus ng pananakop, ay makontrol ang politikal at ekonomikal na institusyon ng mas mahihinang bansa, dahil dito kadalasan, ay nawawalan ng kapangyarihan ang mga lokal na namumuno, at nauubos ang mga likas na kayamanan ng bansa, sa ilalim ng isang imperyo. Sa madaling salita, ang imperyo ay binubuo ng magkakaibang maliliit na pangkat ng tao, na may magkakaibang pinagmulan, tradisyon, paniniwala, at kasaysayan. Ang pagkakaiba-iba ng mga ito, ay nagiging dahilan ng hidwaan sa pagitan ng mga pangkat, at dahilan naman, para sa mas makapangyarihang pangkat, upang makontrol ang mas mahihina sa kanila. Mga pangunahing katangian ng imperialismo. Pagpapalawak ng kapangyarihan. Ang mga bansang imperialista, ay naghahangad na kontrolin ang mga estratehikong lugar at mapagkukunan, upang maging mas makapangyarihan sa pandaigdigang arena. Pagsasamantala sa ekonomiya. Ginagamit ang mga bansang sakop, bilang mapagkukunan ng mga hilaw na materyales at murang paggawa, na nagpapalakas sa ekonomiya ng bansang imperialista. Kultural na dominasyon. Ipinapalaganap ang kultura, wika, at pananaw ng mga bansang imperialista, na maaaring magdulot ng pagkawala ng mga lokal na tradisyon. Pagtatag ng kolonya. Ang mga bansang imperialista ay nagtatag ng kolonya, upang magkaroon ng direktang kontrol sa mga teritoryo at mapagkukunan. Mga uri ng imperialismo. Ang mga imperialistang bansa, ay may iba't ibang uri ng pagkontrol, sa mga bansang kanilang nasakop. Kolonyalismo. Ito ang pinakadirektang anyo ng imperialismo, kung saan ang isang bansang mananakop, ay nagtatatag ng direktang kontrol sa isang teritoryo at mamamayan nito. Ang kolonya ay pinamamahalaan ng isang dayuhang pamahalaan, at ang mga mapagkukunan nito, ay sinasamantala para sa kapakanan ng bansang mananakop. Halimbawa, ang pananakop ng Espanya sa Pilipinas, sa loob ng mahigit 3 siglo. Ang mga Pilipino ay pinilit na tanggapin ang kulturang Espanyol, ang relihiyong Katoliko, at ang sistemang pang-ekonomiya, na nakasentro sa interes ng Espanya. Protektorado. Sa isang protektorado, ang isang bansang mas mahina, ay pinoprotektahan ng isang mas makapangyarihang bansa, ngunit, pinapanatili nito ang sariling pamahalaan. Ngunit ang bansang mas makapangyarihan, ay may malaking impluwensya sa mga desisyon ng protektorado, kadalasan, sa usaping panlabas at panseguridad. Pinahihintulutan ang mga lokal o katutubong pinuno ng mas mahinang bansa na mamahala, ngunit kontrolado ng malakas na bansa ang mga pinuno, na kanilang binigyan ng kapangyarihan. Kung mahaharap sa digmaan ang mahinang bansa, ay makasisiguro ng proteksyon mula sa mas malakas na bansa. Halimbawa, ang protektorado ng France sa Cambodia. Bagamat may sariling pamahalaan ang Cambodia, ang France ay may malaking kontrol, sa mga usaping panlabas at panseguridad nito, at sinasamantala ang mga likas na yaman ng bansa. Economic imperialism. Ito ay isang anyo ng imperialismo, kung saan, ang kontrol ay isinasagawa sa pamamagitan ng ekonomiya. Dito, kontrolado ng mga pribadong kumpanya o dayuhang mamumuhunan, ang mga mahihinang bansa. Ang isang makapangyarihang bansa, ay maaaring mangibabaw sa ekonomiya ng isang mas mahinang bansa, sa pamamagitan ng pamumuhunan, kalakalan, at utang. Halimbawa, ang impluwensya ng mga kumpanyang Amerikano sa Pilipinas, pagkatapos ng digmaang Espanyol-Amerikano. Ang mga kumpanyang Amerikano, ay nagkaroon ng malaking kontrol sa ekonomiya ng Pilipinas. Ito ay nagdulot ng pagsasamantala sa mga mapagkukunan at paggawa. Ang mga polisiyang pang-ekonomiya ay dinisenyo, upang suportahan ang mga interes ng mga kumpanyang Amerikano, hindi ang kapakanan ng mga Pilipino. Sphere of influence. Ito ay isang rehiyon, kung saan ang isang makapangyarihang bansa, ay may malaking impluwensya sa politika, ekonomiya, o kultura, kahit na wala itong direktang kontrol. Madalas itong nagreresulta sa pag-iwas sa pakikialam ng ibang bansa, sa rehiyon na iyon.
Ito ay tumutukoy sa isang teritoryo o bahagi ng mahinang bansa na kinokontrol, o nasa impluwensya ng mas malakas na bansa, upang hindi sila lubusang sakupin. Halimbawa, ang sphere of influence sa China, noong huling bahagi ng ika-19 na siglo. Ang mga bansang Europeo at Japan, ay naghati-hati sa China sa mga sphere influence, na nagdulot ng pagsasamantala sa mga mapagkukunan nito, at sa pagpapahina sa soberanya ng China. Ang bawat kapangyarihan, ay may kontrol sa isang partikular na rehiyon ng China, na nagdulot ng kompetisyon at tensyon, sa pagitan ng mga bansang imperialista. Concession. Ito ay isang kasunduan, kung saan, ang isang pamahalaan ay nagbibigay ng mga karapatan o pribilehiyo sa isang dayuhang kumpanya o individual, kadalasan, sa paggamit ng mga likas na yaman, o pagsasagawa ng mga negosyo. Ito ay isang anyo ng imperialismo, dahil pinapayagan nito ang isang dayuhang kapangyarihan, na magkaroon ng impluwensya sa ekonomiya ng isang bansa. Ito ay ang pagbibigay ng pahintulot sa mananakop, na gamitin ang teritoryo at likas na yaman ng mahinang bansa na may eksklusibong karapatan, para sa kanilang pansariling interes. Ang extraterritoriality, ay kasunduan sa pagitan ng mananakop at mahinang bansa, kung saan, paiiralan ang batas ng mga mananakop sa mga piling teritoryo, na kabilang sa concession. Halimbawa, ang mga concession, sa mga kumpanyang langis sa gitnang silangan. Ang mga kumpanyang ito, ay binigyan ng karapatan, na mag-operate sa mga oil field sa rehiyon, na nagdulot ng malaking kita sa mga kumpanya, ngunit maliit na benepisyo sa mga bansang pinagkukunan ng langis. Ang mga concession, ay nagdulot din ng pag-asa sa mga dayuhang kumpanya, at pagkawala ng kontrol sa mga likas na yaman ng mga bansang nasa gitnang silangan. Mga paraan ng pananakop. Sa kasaysayan, iba't ibang paraan ang ginamit ng mga imperialistang bansa, upang mapasunod ang mga bansang nasakop. Mula sa mga uri ng pananakop, gumamit naman ng dalawang paraan ang mga mananakop, upang ipakita at mapasunod nila, ang mga bansang kanilang nasakop. Tuwiran, o direct control. Ito ay isang sistema, kung saan, direktang pinamamahalaan ng bansang mananakop ang nasakop na teritoryo. Ito ay kadalasang ginagawa, sa pamamagitan ng pagtatalaga ng mga opisyal mula sa bansang mananakop, upang mamuno, at magpatupad ng mga batas sa kolonya. Layunin nito na ganap na kontrolin ang politika, ekonomiya, at kultura ng nasakop na bansa. Ito ay direktang pinamunuan ng mga mananakop ang mahihinang bansa. Ang kanilang pamahalaan, ay nasa kapangyarihan ng mananakop. Hindi hinayaan ng mananakop, na ang mga katutubo, na humawak ng alinmang posisyon sa pamahalaan. Ang mga batas na ipatutupad, ay alinsunod sa mga batas, na ipinatutupad sa mga bansang pinanggalingan ng mga mananakop. Dahil kontrolado ang politika ng mahinang bansa, ay nakontrol na rin ng mananakop ang ekonomiya nito. Maging ang kultura ng mga katutubo, ay unti-unting nabago, at ito ay napalitan ng mga kulturang dayuhan, dahil sa patakarang ipinatutupad ng mga mananakop. Halimbawa, pananakop ng Espanya sa Pilipinas. Sa loob ng mahigit 300 taon, direktang pinamahalaan ng Espanya ang Pilipinas. Nagtalaga sila ng mga gobernador-heneral upang mamuno, nagpatupad ng mga batas Espanyol, at nagpakilala ng Katolisismo. Ang mga Pilipino ay napilitang magbayad ng buwis, at sumunod sa mga patakaran ng mga Espanyol. Pananakop ng France sa Indochina, o mga bansang Vietnam, Laos, at Cambodia. Direktang pinamahalaan ng France ang mga bansang ito. Nagtalaga ng mga French na opisyal, at nagpatupad ng mga batas at patakaran, na nagpapabor sa interes ng France. Sinikap din nilang ipalaganap ang kulturang French sa rehiyon. Dituwiran, o indirect control. Pinapayagan ng bansang mananakop, na manatili sa pwesto ang mga lokal na pinuno, ngunit sila ay kontrolado, at pinapayuhan ng mga opisyal mula sa bansang mananakop. Ginagamit ang mga lokal na pinuno, upang ipatupad ang mga patakaran at interes ng bansang mananakop. Pinanatili ang mga katutubong pinuno ng mahihinang bansa na may limitadong kapangyarihan, at ang huling desisyon ay nasa kapangyarihan ng mga mananakop.
Maaaring ipagpatuloy ng mga katutubong pinuno ang ilan sa kanilang mga lokal na paniniwala, ngunit, sa paglipas ng panahon, ay nahahaluan ito ng mga paniniwala mula sa dayuhan. Halimbawa, pamamahala ng Britanya sa India. Bagamat may mga lokal na pinuno sa India, sila ay nasa ilalim ng kontrol ng British Raj. Ang mga British ay nagbigay ng payo at direktiba sa mga lokal na pinuno, at sila ang nagkokontrol sa mga mahahalagang aspeto ng pamahalaan, tulad ng pananalapi at militar. Protektorado ng Estados Unidos sa Pilipinas, pagkatapos ng digmaang Pilipino-Amerikano. Matapos ang digmaan, hindi direktang kinontrol ng Estados Unidos ang Pilipinas. Sa halip, nagtatag sila ng isang pamahalaang kolonyal, kung saan, ang mga Pilipino ay may limitadong autonomiya, ngunit, ang mga Amerikanong opisyal pa rin ang may hawak ng tunay na kapangyarihan. Sa pagpili sa pagitan ng tuwiran at dituwirang kontrol, ay depende sa iba't ibang mga kadahilanan, kabilang ang laki at yaman ng nasakop na teritoryo, ang antas ng pagtutol mula sa mga lokal na populasyon, at ang mga layunin ng bansang mananakop. Ang parehong mga pamamaraan, ay nagdulot ng malalim na epekto sa mga bansang nasakop, na nag-iwan ng mga pamana ng pagbabago sa politika, ekonomiya, at kultura. Ang epekto ng imperialismo, pagsasamantala, pagkuha ng mga likas na yaman at paggawa, mula sa mga nasakop na teritoryo, na nagpapayaman sa imperial na kapangyarihan. Politikal na instabilidad, pagkagambala sa mga umiiral na istrukturang pampulitika, at paglikha ng mga artipisyal na hangganan, na humahantong sa mga salungatan. Pagkagambala sa kultura, pagsupil sa mga lokal na kultura, at pagpapataw ng mga dayuhang pagpapahalaga. Dependensya sa ekonomiya, ang mga nasakop na bansa, ay madalas na nagiging dependensya, o umaasa sa ekonomiya sa imperial na kapangyarihan. Ang imperialismo, ay nagdulot ng malalim na epekto sa mga bansang sakop, kabilang ang pagsasamantala, kawalan ng kalayaan, at pagkawala ng mga lokal na kultura. Patuloy itong umiiral sa iba't ibang anyo sa kasalukuyan, tulad ng ekonomikong pagsasakop, at kultural na dominasyon. Pagkakaiba ng kolonyalismo at imperialismo. Madalas na ginagamit ng magkasama, ang mga salitang kolonyalismo at imperialismo. Ngunit, mayroon silang mahahalagang pagkakaiba. Pareho silang naglalayo ng dominasyon ng isang bansa sa iba, ngunit, naiiba ang paraan at saklaw ng kanilang impluwensya. Kolonyalismo, direktang pananakop at pamamahala. Ang kolonyalismo, ay isang uri ng imperialismo, na nailalarawan sa direktang pananakop at pamamahala ng isang teritoryo, ng isang dayuhang kapangyarihan. Ito ay nagsasangkot ng pagtatatag ng mga permanenteng pamayanan ng mga mananakop sa nasakop na lupain, at ang pagtatayo ng isang administrasyon, na direktang komokontrol, sa mga aspeto ng buhay ng mga katutubo. Ang pangunahing layunin, ay ang pagsasamantala sa mga likas na yaman at paggawa, ng nasakop na lugar, para sa kapakinabangan ng bansang nananakop. Ang impluwensya nito, ay ang pangunahing administratibo at militar, na naglalayong mapanatili ang kontrol, at supilin ang anumang pagtutol. Ang pananakop ng Espanya sa Pilipinas, ang pananakop ng Britanya sa India, at ang pananakop ng France sa Indochina, ay pawang mga halimbawa ng kolonyalismo. Imperialismo, pagpapalawak ng impluwensya at kapangyarihan. Ang imperialismo naman, ay isang mas malawak na konsepto, na tumutukoy sa pagpapalawak ng impluwensya at kapangyarihan ng isang bansa sa ibang mga bansa, maging direktang pananakop o hindi. Maaaring ito ay sa pamamagitan ng pang-ekonomiyang impluwensya, pampulitikang pressure, o kultural na dominasyon. Ang layunin, ay ang pagpapalawak ng kapangyarihan at impluwensya, hindi lamang ang pagkuha ng mga likas na yaman. Ang impluwensya nito, ay mas malawak na sumasaklaw sa pampulitika, pang-ekonomiya, at pangkultura ng mga aspeto. Ang impluwensya ng Estados Unidos sa Latin America, ang pagpapalawak ng Imperyong British sa buong mundo, at ang kasalukuyang impluwensya ng China sa Asia, ay mga halimbawa ng imperialismo. Paghahambing ng kolonyalismo at imperialismo.
Tunghayan natin ang sumusunod na talahanayan, upang maipakita ang pagkakaiba ng kolonyalismo at imperialismo. Sa paraan ng pagkontrol, ang kolonyalismo ay gumagamit ng direktang pananakop at pamamahala, habang ang imperialismo naman, ay maaaring direkta o hindi direkta. Ang pangunahing layunin ng kolonyalismo ay ang pagsasamantala sa mga likas na yaman at lakas paggawa, samantalang ang imperialismo, ay pagpapalawak ng kapangyarihan at impluwensya. Ang saklaw ng impluwensya ng kolonyalismo ay ang pangunahing administratibo at militar, pampolitika, pang-ekonomiya, at pangkultura naman sa imperialismo. Kadalasang matagal at permanente ang itinatagal ng kolonyalismo, habang ang imperialismo naman ay maaaring maikli o matagal. Bagamat magkakaugnay ang kolonyalismo at imperialismo, ang kolonyalismo ay isang uri ng imperialismo na nailalarawan sa direktang pananakop at pamamahala. Ang imperialismo naman, ay isang mas malawak na konsepto, na maaaring mangyari sa maraming paraan, na hindi limitado sa direktang pananakop. Parehong nagkaroon ng malaking epekto sa kasaysayan ng mundo, at patuloy na may impluwensya sa mga relasyon sa pagitan ng mga bansa, hanggang sa kasalukuyan. Sa pagtatapos ng ating pagtalakay sa mga konsepto ng kolonyalismo at imperialismo, mahalagang tandaan, na ang dalawang ito ay magkakaugnay, ngunit mayroon ding mahahalagang pagkakaiba. Ang pagkakaiba sa kanilang mga paraan, ay nagdulot din ng magkakaibang epekto sa mga nasakop na bansa. Mahalaga ang pag-unawa sa mga konseptong ito, upang masuri natin ang kasalukuyang kalagayan ng mundo. Ang mga epekto ng kolonyalismo at imperialismo, ay nararamdaman pa rin hanggang ngayon, na nakakaapekto sa mga relasyon sa pagitan ng mga bansa, at sa pag-unlad ng mga komunidad sa buong mundo. Ang pag-aaral sa kasaysayan nito, ay isang mahalagang hakbang, tungo sa pagbuo ng mas makatarungan at pantay na mundo. Sa pagtatapos ng ating talakayan, inaasahan, na nagkaroon kayo ng mas malinaw na pag-unawa, sa mga konsepto ng kolonyalismo at imperialismo. Inaanyayahan kayong magpatuloy sa pag-aaral at pagsasaliksik, upang mapalalim pa ang inyong kaalaman, sa mga mahahalagang paksang ito. Ang pag-unawa sa nakaraan, ay susi sa pagbuo, ng isang mas maayos na kinabukasan. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.